Huwag kang pipikit. One-shot story written by El Nopre. Ilang minuto na lamang at papatak na sa hating gabi ang orasang sinulyapan ni Helga. Napahampas siya sa mesa nang makaramdam ng inis dahil halos kalahating araw na ang ginugol niya sa harap ng computer. Pero wala pa ring magandang resulta ang kanyang ginagawa. Bukas na ang board presentation, but still her mind is empty. Hindi mawala-wala sa isip niya ang patuloy na pangungulit ng dating nobyo at paghingi nito ng pangalawang pagkakataon. Come on! Refresh your mind. Focus! Isipin mo na lang ang sermon na aabutin mo kapag wala kang natapos ngayon, okay? Muling itinuon ng dalaga ang mga mata sa monitor. She's currently working as a web engineer, and her boss wanted a unique graphic design to escalate their business status and reputation against the rival companies. Okay. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga matapos lumipas ang 20 segundo na wala siyang nabuo kahit isang code. Magpahinga ka muna. But you need to wake up early. Deal? Sabay taas ng hinliliit niyang daliri sa kanang kamay. Nababaliw ka na. Helga was about to leave her seat nang biglang lumabas sa screen ang Yahoo Messenger. Maglaro tayo. She grabbed the mouse and instantly clicked the close button. Ngunit kahit anong pindot niya ay hindi iyon nagsasara. Another message popped out. Huwag kang pipikit. Uminit ang ulo ni Helga. Mabilis siyang nagtipa. Kung wala kang magawa sa buhay mo, magpakamatay ka na lang. Sinabayan pa niya ng bigkas ang sagot sa mensahe. Watch. Walang anumang pinindot ni Helga ang link na lumabas and a video appeared in full screen. Damn! Halos matumba ang upuan ni Helga sa biglaang pagtayo at mabilis na pagtakbo sa nakabukas na bintana. Pinagala niya ang tingin sa labas. The night is dead and the silence howling in deep rest. Bumalik siya sa harap ng computer. She can't be mistaken. Mahigit 3 dekada na silang naninirahan sa Kali 11, kaya kabisado na niya ang bawat sulok at pasikot-sikot dito, and the video shows nothing but a clear view of their own house. Nakumpirma nga ni Helga ang iniisip nang makita ang paglabas ng kanilang katulong sa pinto. Bit-bit ang plastik ng mga basura. Her eyes widen in terror nang bumulaga sa paningin niya ang isang karet na kumislap pa ang talim sa liwanag ng bilog na buwan sa kalangitan. Manang! Halos liparin ni Helga ang paglabas ng silid at pagbaba sa hagdan habang sumisigaw. Sinalubong siya ng nag-aalalang ama na nanonood pa rin ng telebisyon sa sala. Ano nangyari? Si Manang Edna! Si Manang Edna! Kumalma ka nga. Nenervyos ako sa'yo. Si Manang Edna, papa. Sabay na napatingin ang mag-ama sa pinto nang pumasok doon ang matandang kasambahay. Sino ba yung sumisigaw? Manang, isara mo ang pinto. Isara mo ang pinto. Oo naman, isasara ko. Bakit ka ba nag-aapura? Tinakbo ni Helga ang direksyon ng katulong at inunahan na ito sa paglalagay ng double lock. Ano bang problema mong bata ka? Pagtatakang usisa ni Mang Anton. Hinarap ni Helga ang ama matapos suyurin ng tanaw ang harap ng kanilang bahay. May mamamatay tao pa. Ano? Magkasunod na sumilip sa bintana sina Manang Edna at Mang Anton. Ngunit wala silang namataan kahit anino. Matulog ka na. Antok lang yan. Pa, totoo ang sinasabi ko. May pinadala pa siyang video. Hinatak ni Helga ang ama paakyat ng silid at itinuro ang computer. Pero blanko na iyon, wala na roon ang ebidensya kasama ang nasimulan niyang trabaho para sa presentasyon bukas. Ngit-ngit na pinaghahampas ni Helga ang mesa. Anak, hindi ko nagugustuhan ang kinikilos mo. Tumahimik ang dalaga. Kung lagi kang pressure sa trabaho mo, maghanap ka ng iba. Iyokong nakikita kang nagbabaliw-baliwan dahil baka hindi namin namalayan na tuluyan ka na. Pero pa, bukas na nga pala ang alis namin ng mama mo, papuntang Batangas.
2 araw kami mawawala. Kaya ipapaalala ko uli na bawal tumuntong dito sa pamamahay ko ang Gerard na yon. Pa? Oo, alam kong wala na kayo. Pero maraming puso ang tanga. Nakamove on na po ako. Asik ni Helga. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Sige na, matulog ka na. Pabagsak na naupo si Helga nang makalabas ang ama. Hindi lingid sa kanyang pamilya ang katangahan at sakit na dinanas niya sa 3 taon na relasyon sa dating nobyo. Ibinalik niya ang tingin sa computer. Katang-isip lang yata ang nakita niya kanina. Baka nga epekto lang iyon ng antok at pagod. Ingat po, ma'am! Ngumiti at tumango lang si Helga sa gwardyang nagbukas ng pinto. Sinipat niya ang relo. Inabot na ng 10:00 ang pagtitipon at usapan ng kanyang grupo para sa ilulunsad ng proyekto ng kumpanya sa darating na buwan. Ihatid na kita. Napatigil si Helga, pero mabilis din niyang ipinagpatuloy ang paghakbang nang makilala ang lalaking bumaba sa nakaparadang sasakyan na batid niyang kanina pa nag-aabang. Sweetie, please. Kailan mo ba talaga ako titigilan? Hanggang makuha ko ulit ang tiwala at pagmamahal mo. Hinarap ni Helga ang nakasunod na dating nobyo. Manhid ka ba? Hindi na maibabalik ang ako at ikaw. Sabay tulak niya ng daliri sa dibdib ni Gerard. Gets mo? Stay away from me. Gagawin ko ang lahat para maging tayo ulit. Pairap nang tumalikod si Helga. It's been a year since they broke up. At mahirap mang aminin, malaki pa rin ang puwang nito sa kanyang puso. Gerard was her first and true love. Ilang beses man itong itatwa ng bibig niya. Her heart can't lie. Natatakot lang siyang muling masaktan. Maghihintay lang ako, sweetie. Hindi na lumingon si Helga. Pinara niya ang paparating na taxi at agad sumakay. Color coding ngayon ang kanyang sasakyan kaya kailangan niyang mag-commute. Magallanes po ako, iabante mo lang sa unahan. Tumalima naman ang driver. Itinigil nito ang sasakyan nang makaliko sa unang kalye. Manliligaw mo? Hindi pinansin ni Helga ang matandang osyosero. Bumaba na siya matapos mag-abot ng pamasahe. That's convincing. Napalingon ang dalaga. Umasim ang mukha niya na makilala ang nagsalita. Malas yata sa kanya ang gabing iyon. Kunwaring umiiwas ka para lalong humabol sa'yo ang boyfriend ko. Wow! Kung makapag-angkin ka parang iyo talaga, no? Gerard is mine! Sabihin mo yan sa kanya. Sabay talikod ni Helga. Aray! Napaigtad siya nang may humila sa kanyang buhok. Ano ba? Bitiwan mo ako! Malandi ka! Gigil na pinalipad ni Helga ang kamao na sumapol sa pisngi ng iskandalosang babae. Hindi lang yan ang aabutin mo sa oras na kantiin mo ulit kahit dulo ng daliri ko. Pagbabayaran mo to! Ihahanda ko na ang sukle. Muling tumalikod ang nanggigigil sa galit na dalaga, pero sandali siyang napahinto. Kapag pilit daw bumabalik ang ex, palpak ang ipinalit. Hindi mo maaagaw sa akin si Gerard. Magkakamatayan tayo. Mabibilis ang mga paa ni Helga habang binabagtas ang daan pauwi ng kanilang tahanan. Wala nang pedicab sa mga oras na yon, kaya naglakad na lamang siya kaysa ang maghintay ng masasakyan papasok sa village. That bitch! Gigil niyang sambit nang maalala na naman ang ginawa ng bagong nobya ni Gerard. At sa sobrang inis niya dahil sa paghaharap nilang iyon ni Desiree, jeep na lang ang kanyang sinakyan. Mamatay ka na sana. Kinuha ni Helga sa bag ang cellphone nang marinig ang tunog. She slid the screen and a Yahoo Messenger appeared with a message from an unknown sender. Maglaro tayo. Huwag kang pipikit. Biglang itinulos si Helga nang maalala ang unang pagkakataon na nabasa niya ang mga linyang iyon at tulad ng kanyang iniisip, sinundan agad ng isang video ang nabasang mensahe and she almost shrieked in horror nang makita nito ang kanyang likuran. Lumingon siya. She was trembling and couldn't move an inch. Pinagala niya ang mga mata, sinuyod ang paligid.
Sino yan? Katahimikan ang bumalik na tugon sa dalaga at hindi nakatulong ang malamlam na liwanag sa poste upang matukoy niya ang nasa likod ng pananakot. Alam kong ikaw yan, Desiree. Hindi alam ni Helga kung bakit ang babaeng nakabanggaan niya kanina ang pumasok sa kanyang isip. Ito lang naman ang may motibo para manggulo. Lumabas ka! Huwag kang duwag! The wind gust that sways the leaves in rhymed. The moonlight dim in bloody reflection, and a fog crawls like the breath of a death eater. Napaatras si Helga nang dalawang anino ang biglang sumulpot sa unahan, parehong may hawak na mahabang armas. Her first intuition is to run, pero nanghihina siya sa takot na nararamdaman. Miss, okay ka lang? Nakatukod sa magkabilang tuhod si Helga nang makilala ang nagmamay-ari ng mga anino. Ito ang dalawang barangay tanod na umiikot sa village tuwing gabi. Miss! Itinaas niya ang isang kamay na nagpahinto sa nagsasalita. Okay lang ako. Sinuliyapan muna niya ang batuta na tanga ng kaharap bago tumayo ng tuwid. Bakit ba kayo nananakot? Pasensya na, miss. Bigla kasing kumapal ang hamog, kaya hindi ka na namin agad napansin. Kinukuhanan niyo ba ako ng video? Oh, hindi po. 5110 lang cellphone ko. Ang akin naman, 3315. Sagot ng isa na inilabas pa ang tinutukoy. Napatingin si Helga sa sariling telepono. Wala na roon ang video. Hindi na rin niya mahagilap ang natanggap na mensahe. May problema ba? Wala. Sige, salamat. Tumalikod na siya at binilisan ang mga hakbang. Malapit na rin naman ang kanilang bahay kaya ilang sandali lang ay agad siyang nakarating dito. Helga! Napasigaw ang dalaga sa gulat nang bumalaga sa kanyang pagpasok ng gate ang matandang kasambahay na natatapala ng puting night cream ang buong mukha. Manang! Asik niya. Please, huwag kang sasalubong sa akin ng ganyan ang itsura mo. Pasensya ka na. Hinihintay kasi talaga kita dahil kanina pa tawag ng tawag ang papa mo. Hindi ka raw makontak. Ha? May signal at battery naman ako . Tawagan mo na lang. Ako na ang magsasara ng gate at pinto. Pumasok ka na. Kung gusto mong kumain, ipaghahanda kita. Kumain na po ako sa opisina. Magpapahinga na lang ako. Iniwan na Helga ang katulong. Dumiretso agad siya sa silid at kasabay ng pagbukas niya ng ilaw ay ang pagliwanag ng kanyang computer. Your wish is my command. Mahigpit na napahawak sa seradora ng pinto si Helga nang mabasa ang malalaking salita nakasulat sa screen. Huwag kang pipikit. Kasunod ng pagkawala ng huling mensahe, ang paglitaw ng isang video. Hindi nagawang pigilan ni Helga ang mga paa nang humakbang palapit sa mismong harap ng computer. Isang nakatalikod na babae ang papasok sa labi ng The Palace of Royals, kilalang condominium state sa Makati. Pinaanan lang nito ang naidlip na gwardya at tinungo ang tatlong nakahilerang elevator. Ngunit dahil nainip sa paghihintay, ay minabuti nitong gumamit ng hagdan. Titig na titig si Helga sa pinapanood. Halos pigil ang hininga niya, maging ang kurap ng mga mata. Nakasunod siya ng tingin sa pag-akyat ng babae until a voltage of fear struck her when a silhouette appeared behind. Isa ngang nakaitim na imahe, ang tahimik na nakabuntot sa likuran at tangan ang kumikislap na karet. No! Pabulong at nangangatal na usal ni Helga. Gusto niyang pigilan ang mga susunod na mangyayari, pero muli siyang inabandona ng lakas at tapang. Umusal siya ng dasal, bingi nga lang ang langit ng mga oras na yon dahil nang lumingon ang babae, bumaon sa noon nito ang talim. Pumikit si Helga at sa kanyang pagdilat, bumulaga sa screen ang isang mukha na natatakpan ng nakangising maskara ni kamatayan. Nakipagtitigan ang dalaga hanggang unti-unting naglaho ang imahe at pinalitan iyon ng isa uling mensahe sa Yahoo Messenger. Dahil pumikit ka, may inihanda akong sorpresa. Sinundan ng mga mata ni Helga ang paisa-isang pagbura sa mga letra. Pigil muli niya ang hininga
Humakbang siya, palapit ng manatiling blanco at balot ng dilim ang screen ng computer. Nanginginig man ang kamay, she grabbed the mouse at bago pa niya iyon napindot, Bulaga! sumabay sa sigaw ni Helga ang halakhak ng kriminal habang hawak ang pugot na ulo ng babae kung saan nakamarka pa sa pisngi ang suntok na inabot nito sa kanya nang magkaharap sila. Ilang oras lamang ang lumipas. Si Desert. Hindi yun magagawa ng anak ko. Pa, calm down. Inabot ni Helga ang kamay ng ama at masuyo iyong pinisil. Mr. Arnaiz, we're not yet considering your daughter as a suspect. Kailangan lang po namin ng impormasyon dahil ayon sa kaibigan ng biktima, magkasama sila ng anak mo bago nangyari ang krimen. Hindi kami magkasama, salungat ni Helga. Aksidente lang kaming nagkita. Nagkaroon ba kayo ng mainitang pagtatalo? Sinuntok ko siya. Anak! Pinigilan ng pulis si Mang Anton na huwag magsalita. Sige, magkwento ka. Hinablot niya ang buhok ko at inakusahan na malandi at mga agaw. Matagal na ba kayong may alitan? Dati ko siyang kaibigan pero naputol yun nang makipagrelasyon siya sa nobyo ko. At nakausap na namin si Gerard Velga. 3 buwan na daw silang magkahiwalay ng biktima. Biglang nakapa ni Helga ang kasiyahan sa puso. Pero agad din niya iyong sinikil. Karumal-dumal ang pagpatay kay Miss Desiree Maliara. Lihim na napakuyom ng kamao si Helga. Hindi niya mailahad ang tungkol sa video dahil baka sa kanya ibunton ang krimen. Wala na rin naman siyang matandaan ng gabing iyon dahil tinakasan siya ng ulirat at nagising na lamang sa ospital. Anong ginagawa mo dito? Napatingin ang lahat sa pagpasok ni Gerard ng silid. Gusto ko lang pong kumustahin ang anak niyo. Umalis ka na bago pa kita mapatay. Nabaling ang mga mata ng 3 pulis kay Mang Anton na agad namang napansin ng Ginoo. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Dahil hindi ako mamamatay tao. Pero pagdating sa lalaking yan, gigil na itinuro nito ang direksyon ni Gerard. Siguradong magiging kriminal ako. Pa, tama na po. Hindi na nagpumilit pa si Gerard na inabayan ng 2 pulis palabas habang itinuloy naman ng naiwang opisyal ang pagtatanong kay Helga. Tinapunan muna ng huling sulyap ni Helga ang computer bago isinara ang pinto ng basement. Mahigit 8 taon na niya itong kasama sa kanyang propesyon pero ayaw niyang maging instrumento ito upang maulit ang nagdaang karanasan. Pinalitan na rin niya ang SIM card ng cellphone at binago ang password ng lahat ng kanyang account sa social media. Ma, pa, tawag pansin ni Helga sa mga magulang na nasa sala. Aalis na po ako. Mag-ingat ka, anak. Tumango lang si Helga at tinungo na ang pangunahing entrada pero hinarang siya ng nakangiting katulong. Ipinagbalot kita ng sandwich para merienda mo mamaya. Sabay abot nito ng paper bag sa kaharap. Tuna flake with sweet corn and cheddar cheese. Paborito mo yon. Salamat, manang. Hinalikan niya sa pisngi ang matandang kasambahay. So, ulitin. Matapos makapagpaalam ay tinungo na ni Helga ang sasakyan. Ingat ka, iha! Mahal na mahal kita! Hindi na pinansin ni Helga ang pagiging malambing ng katulong. Tumanda na ito sa kanila at malapit na sa kanyang puso. Huwag kang magpapagutom at lagi mong alagaan ang sarili mo. Manang, magkikita pa tayo, okay? Kumaway muna si Helga at pinaandar na ang kotse. 1 oras din ang kanyang biyahe patungo sa lugar na pinagtatrabahuan. Good morning, ma'am. Good morning. Ganting pagbati niya sa reception personnel nang makapasok sa lobby. Binagtas ni Helga ang direksyon ng elevator at sumakay paakyat sa 5th floor, kung saan naroon ang kanyang opisina. We made it! We made it! Sinalubong si Helga ng masasayang hiyawan mula sa mga kasamahan. Nabawi natin! Nabawi natin! Nanalo tayo?
And we got the highest vote from the board of directors. Talaga? Hindi makapaniwala si Helga. Her group was about to compete in the upcoming Web Better to Make a Change, an annual summit from all web enthusiasts. Pero nang masangkot ang kanyang pangalan sa pagkamatay ni Desiree a month ago, their team outlisted among competitors. Ipinaglaban niya ang grupo at sinuportahan siya ng buong kumpanya. Now, they are back in the list. She'll make sure that her team will bring home the bacon. Malakas ang hatak ng binuo nilang proyekto. It was crafted with skills, talent, and a heart. Bakit nga pala hindi ka namin makontak nung Sabado at kahapon? Nagpalit ako ng number. Ibigay ko sa inyo mamaya. Nahuli ka tuloy sa balita. All your accounts were deactivated. For just a short time. Anyway, inilihis niya ang usapan. This calls for a celebration! Mababa ka sa mukha ng bawat isa ang labis na kasiyahan. Madaling araw na nang makauwi si Helga. Napasarap sila sa kwentuhan ng mga kaibigan ng magkayayaan sa bar. Walang katulong na sumalubong sa kanya sa pagkakataong iyon. Marahil ay nakatulugan na nito ang paghihintay. Nakasanayan na kasi niya ito sa loob ng mahabang panahon. Tahimik na inakyat ni Helga ang silid, naglinis ng katawan at nagbihis. Kahit maraming nainom ay ayaw pa siyang dalawin ng antok. Kaya naisipan niyang buksan ang bagong computer para ituloy ang nasimulang web graphic design na ipinipresenta niya sa kanyang boss. She's been in Webel International for about 2 years. It is specialized on web designing and engineering, animated graphic and typography. Sa maikling taon ng kanyang paninilbihan dito, isa siya sa nangungunang empleyado na nagpaangat sa estado ng kumpanya. She was considered a jewel. Maglaro tayo. Kasamang bumagsak si Helga sa natumbang upuan na bumungad sa kanya ang familiar na mensahe sa Yahoo Messenger. Huwag kang pipikit. A video appear in full screen, kaya malinaw na nakikita ng manamimilog ng mga mata ng dalaga ang katawang nakabitin sa kesame ng isang silid. Sumabay sa pangangatal ng katawan niya ang pagpatak ng mga luha at kahit nanghihina ay pinilit niyang tumayo, humakbang palabas ng kwarto at humagulgol na tinungo ang lugar kung saan naroon ang taong espesyal sa kanyang puso. Nanginginig ang kamay ni Helga ng dahan-dahang pihitin ang siradora ng pinto ng silid na pakay. Sinalubong siya ng kadiliman, ngunit naaaninag niya ang mukhang natatakpan ng puting night cream na nasasakal ng tela ang leeg at nakasabit sa kesame na Sinulyapan ni Helga ang larawang nakaipit sa dashboard na minamanihong sasakyan. Mahigit 2 linggo na ang lumipas nang matagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang manang Edna. It was a grief loss to their family, lalo na sa kanya na lumaki sa pangangalaga nito. Lumabas sa investigasyon na walang foul play na naganap, but the investigation dragged her name to another controversy as she was the first one to discover the body. Since then, naisip niya may taong gusto magpabagsak sa kanya. Shit! Napamura si Helga nang marinig at maramdaman ang pagputok ng isa sa mga gulong. Itinabi niya ang sasakyan at tiningnan ang sira. Nalumo siya sa nakita. She took the shortcut road going to Shangri-La Makati kung saan idaraos ang presentation, announcement, and awarding para sa annual summit ng Web Better Make a Change. Kailangan dito ang kanyang presensya at hindi siya pwedeng mahuli. Kinuha ni Helga ang bag at siniguro munang nakalak lahat ng pinto bago naglakad sa unahan. She googled the nearest auto repair shop. Tinawagan niya ito at ibinilin ang kotse. Habang nakikipag-usap sa shop owner, ay pinara niya ang paparating na taxi. Pwede na bang kunin bukas ng umaga? Umandar na ang sasakyan nang hindi inalam ng driver ang destination ng pasahero. 2 araw? Papalitan lang ng gulong, aabutin ng ganun katagal? Oo, gulong lang. Okay. Pupunta ako riyan after 10 tomorrow. Thank you, bye.
Mabilis na nagpadala ng mensahe sa group chat si Helga upang ipaalam sa grupo ang nangyari. Teka Manong, nilingon niya ang nadaanang intersection. Doon tayo sa Shangri-La. Hindi umimik ang nasa harap ng manibela. Manong! Huwag kang pipikit. Humampa sa kanan si Helga nang biglang lumiko ang taxi sa madilim na pribadong kalye. Dumiretso ito hanggang huminto sa tapat ng isang abandonadong gusali. Bumagsak ang dalaga sa lupa nang otomatikong nagbukas ang pinto na kanyang pinagsisiksikan. Gusto niyang sumigaw pero tila nawalan siya ng tinig. Maglaro tayo. Inipon ni Helga ang natitira pang lakas. Tumakbo siya at nagpatago-tago sa anino ng malalaking drum sa paligid. Huwag kang pipikit. Helga came into a dead end, the footstep drawing closer. Maglaro tayo. Napansin ng dalaga ang makipot na butas sa likod ng ilang patong-patong na kahon. Hinawi niya ang mga ito at pinagkasya ang sarili. Pero bago makapasok ang kabuuan, isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang hita. She screamed and struggled hanggang makawala siya. Ngunit sa kamalasan ay nahagip ng kaliwang ibabang bahagi ng kanyang paa ng karet. It bleeds but she bear the pain. Tumayo si Helga at paika-ikang humakbang. Hindi niya alintana ang umiikot na paningin o kirot ng sugat. Naghanap siya ng daan na matatakasan. The place was creepy and cold. Maraming nakasabit na mga agyo. Nagkalat ang iba't ibang gamit o materyales sa construction. Maglaro tayo. Binaliwala ni Helga ang tinig. Itinuon niya ang sarili sa pagsuyod ng lugar. Umalingaw-ngaw uli ang sigaw ni Helga nang bumangga siya sa isang katawan. Sweetie! Gerard! Napamulagat siya nang makita ang dating nobyo. Ikaw ang sumira sa katahimikan ng buhay ko! Hindi! Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo, ha? At nandamay ka pa ng ibang tao! Huwag kang pipikit. Napalingon si Helga nang mula sa likuran ay sumulpot ang imahe ni kamatayan. Mabilis nang hinila ni Gerard ang dalaga. Mabuti na lang matyaga akong sundan ka araw-araw. Sino siya? Malalaman mo rin. Nagkubli ang dalawa sa likod ng malaking cabinet. Anong gagawin mo? Pag-aalalang tanong ni Helga nang mapansin ang hawak na tubo ng binata. Dito ka lang. Ilang di pa mula sa pinagtataguan ng dating magkasintahan, ang kriminal nang lumabas si Gerard at ihataw rito ang hawak nitong pamalo. Nagpambuno ang magkalaban na parehong nabitiwan ang kanilang armas. Nagpagulong-gulong ang mga ito, nagsuntukan. Hanggang tumambad kay Helga ang mukha sa likod ng maskara. Hindi siya maaaring magkamali sa pagkilala kahit malamlam ang liwanag sa paligid. Ito ang ex-CEO ng Webel International na pinatalsik ng ibunyag niya ang ginagawang anomalya sa pagnanakaw at pagbibenta ng mga graphic at web design ng kanilang kumpanya para ibenta sa kalaban nila sa negosyo. Balita niya ay 3 buwan na itong nasa mental hospital dahil sa sunod-sunod na dagok sa buhay, lalo na ang pagkalugi ng sarili nitong security and surveillance company. Kaya pala, napapasok nito ang kanyang cellphone at computer dahil malaki ang angkin nitong kaalaman sa wiretapping, encoding, decoding at lahat ng may kinalaman sa mga bagong teknolohiya ng pagmamatyag. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo, Gerardo. Opo, Papa. Napangiti si Helga habang nakaupo sa gilid ng higaan ni Gerard na nagtamo ng pinsala sa paa at braso bago dumating ang mga alagad ng batas. Maswerte silang nakaligtas sa baliw na kriminal. Ganito ang kinahihinatnan ng mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Mayroon din namang magandang naidulot ang nangyari dahil muling nakuha ni Gerard ang tiwala niya maging ng kanyang buong pamilya. Wakas.